Dito ko na nga update. Update ko na nga. Long overdue. Hindi na ako nakapag-update. Last year, after what happened ng May 14, 2022. So, in 2 days time, 2 years na yung nangyari sa akin na nag-seizure ako. First ever seizure ko sa buong buhay ko. And I never thought na pagdadaanan ko yun. And then, meron akong mga dalawang videos na ginawa. Doon sa initial, nakita ko kasi kaagad na meron akong brain tumor. Pero, pinag-iisipan pa kung ano ang mga steps na gagawin. Kasi, parang may suspect na may cancer ako. Doon sa second video ko kasi, na siya, nagre-radiation na ako. So, quick update lang para mabilis tayo. Na instead of operahan ako sa brain, which will take siguro 2 to 3 months recuperation bago pa ako makagawa ng mga next steps since na confirm naman na may cancer na ako. So, nagpa-second opinion kami, surgery pa rin ang sinasabi. But, at the end of maraming discussions ng mga doctors ko, ng family, willing ako magpa-opera. Kung yun yung ikakagaling ko, kung yun yung ikakabilis. Kasi, during that time, yung tumor ko daw sa brain is very aggressive. Ang iniiwasan kasi nila is maulit-ulit yung mga seizure, yung brain tumor ko is kumalat or maglakad siya papunta from right to left side of the brain or sa gitna. Yan mga iniiwasan nila. So mine was kumbaga it's an urgent concern. Yan. Pero dulo-dulo yung isa sa mga doctors ko na friend ko, siya talaga yung nagbuo ng team para sa akin. Sabi niya sa akin, punta na ako sa oncologist. Diretso. Since alam ko na may cancer ako, confirmation na lang yun yung sa oncologist. And then my oncologist naman, she recommended na I see an onco-radiation doctor. Siya naman, yung onco-radiation doctor specializes sa radiation na instead of going through the operation or the brain surgery, baka pwedeng radiation muna, tapos tingnan natin kung ano. Since siguro ang sukat nung time na yun ang sukat ng aking brain tumor is at around 4 by 3 by 2 centimeters, parang ganun. Again, tinuloy namin yung radiation. Mabilis lang kasi hindi rin ako pwedeng agad operahan during that time kasi nag-fail ako dun sa isang test related to thyroid. Kasi nung nag-seizure ako, tumaas lahat. BP, sugar, triglyceride, cholesterol, pati yung related sa thyroid, nagka-problema ako. Pero all of those, nag-subside, naging normal after ko ng confinement and kahit nasa bahay na ako. Pero yung sa thyroid ko, nung nag-test ako para titingnan nga if okay ako for the operation, nag-go above ako dun sa normal na rate. Okay? So, that hindered the operation. Pero, I think it was a blessing in disguise na hindi siya natuloy kasi I had to take medicine for 1 month. So, it gave us time also for the second opinion and to talk over kung operation nga ba. Kasi if it's operation, yun nga, medyo matagal yung recuperation, hindi natin alam kung ano yung effect after the operation. So, si radiation, my doctor gave me 10 sessions. Every day yun from Monday to Friday. Tapos parang rest day mo ng Saturday and Sunday. And then another Monday to Friday, which is total of 10 days, dire-diretso. May konti siyang pain, lalo ng una. Pero the following days,
very tolerable naman siya. So, targeted ang area for my radiation dito sa area na to. Yan. And then, after nun, so nawala na sa eksena si operation. After nun, pwede na ako mag-chemo. So, I just rested for, and then took another set of tests para mag-qualify ako dun sa chemo. And after a few weeks, or at least a month, andun na ako. Nag-start na ako ng chemo. Chemo is at least once a month yata ako noon. Para makapahinga yung, parang the first day is your chemo day. Within 7 days, yung sinasabi nila na within 7 days, dun mo mararamdaman yun, nasusuka ka, nahihilo ka, sumasakit ulo mo, hindi mo alam kung ano yung pakiramdam mo, gusto mo lang humiga, ganyan. Hindi ko naman masasabing it never happened to me. But I am so blessed na hindi ko naranasan masyado yung naranasan ng iba. Either kasabayan ko o mga naunang nagkaroon ng cancer, that they had to go through ganong side effects after chemo or during chemo, ganyan. Ako, parang magkikimo ako on the first day. On the second day, wala akong mararamdaman masyado. Normal ako. But on the third day, ayan na. Para akong nanghihina, para akong ayoko kumain, pero hindi ako nasusuka. Kung meron man headache, very light lang. And paracetamol lang naman yung ina-advise ng doc na okay lang naman daw. To relieve the pain, kung meron. Pero kung hindi naman at kaya ko, hindi talaga ako umiinom ng paracetamol. So, it lasted for 6 months since 6 cycles ang tawag sa chemotherapy. So, forward na natin. Natapos ko yung, if I had a seizure May 14, 2022, I was confined. In between my chemo, on September 2022, nagka-dengue ako. Which is, I think, understandable. Nung time na yun, wala namang super dengue outbreak. But my immune system was down kasi nga nagkikimo na ako. And if you have ideas about chemo, pinapatay niya kasi yung good and bad cells sa katawan. So, ang target lang syempre yung bad cells, pero syempre madadamay yung mga good cells. Anyway, so kinaya naman ang katawan ko, pero nagka-dengue ako. Na ang signs and symptoms lang, may fever ako. But no headache, no sipon, no ubo, yun lang. Mataas ang aking temperature. Na kaya ko naman din tumayo. Hindi naman masama ang pakiramdam ko. So, I got confined again for 6 to 7 days. Awa ako sa sa kapatid ko kasi isa lang ang pwede magbantay. Nung time na yon 2022, bumalik yung COVID eh. Yun yung panahon na yun. So, walang ibang visitors. Pero dun sa time na nagkaroon ako ng dengue, we had to get help na from outside kasi busy na rin yung kapatid ko. So, all throughout yung 6 to 7 days, may nag-assist lang sa akin. Yun. And then, so, balik na ako sa bahay. Tuloy na uli yung chemo. Hindi siya na-interrupt yung chemo. Buti na lang at hindi siya naka-apekto dun sa sa calendar namin ng chemo. So, natapos ko yung chemo ko. Sabi ko, sana Lord, masunod yung schedule para by November of 2022 na birthday ko, tapos na ako ng chemo. It doesn't mean tapos na lahat ng proseso, pero at least tapos na ako ng chemo. We can sort of celebrate, parang ganyan. So, natapos ko yung chemo ko ng November 15, birthday ko ay November 21. So, thank you, Lord. Now, hindi ibig sabihin tapos na yung chemo, tapos na rin yung mga nararamdamang side effects. No. The side effects went on until December, January, February. Kasi busy time ang December. So, somehow may pagod factor din kasi syempre maraming get-togethers, maraming gatherings, family, friends, ganyan. Syempre, you don't want to miss them also. Kaya, pumupunta ka, mapapagod ka. And then, I was trying also na
i-test yung sarili ko kung kaya ko na ba. Kasi magwa 1 year na eh. So, ang target ko nun is at least before mag-May uli of last year, medyo okay na ako. Okay yung lakad ko, wala akong problema kasi I do morning walks talaga everyday. At least 30 minutes to 1 hour. Kung kaya ko ng 1 hour, 30 minutes, go ko talaga, pinupush ko talaga. And then, unti-unti, yung nawalang energy. Kasi pag may cancer ka, tinatanong nga nila sa aming mga cancer patients, ano ba yung nararamdaman nyo? Sabi ko na lang, imagine nyo yung pagod ka sa work. Pero pag uwi mo ng bahay, kaya mo pang makipag-mingle sa family mo, kaya mo pang makipaglaro sa mga anak mo kung meron ka, kaya mo pang magkwento sa asawa mo kung ano yung nangyari sa office dahil pagod na pagod ka. But if you're a cancer patient, wala naman masyadong ginawa kasi maraming bawal. Pero pagod na pagod talaga. Hindi ako masyadong napapagod sa morning walk since ano ko na siya nakasanayan ko na siya even before cancer. And kailangan ko siya. Kailangan ng katawan ko ang sunlight. Kailangan ng katawan ko ang movement para hindi siya stagnant. Kailangan ng katawan ko na makabalik at least man lang 70 to 80% of the normal ako kung paano ako gumalaw before cancer. So, isa pa sa inaano ko all my life. Totoo yung crowning glory ng girls ang buhok. All my life, concern ko ang buhok. Kahit maiksi yan, mahaba, mid-length, one length, bob cut, concern ko yan. Kailangan laging maayos ang buhok ko. Nung nauso ang plancha, kailangan laging naka-plancha ang buhok ko. Nung nauso ang kulot, laging nakakulot ang buhok ko. Nung nauso ang braids, naka-braids ang buhok ko. But, siguro natapos ko yung radiation and then on the second chemo, naglagas na yung hair ko. Nakita niya naman sa video, I decided na talagang ipa-shave. Kasi nakakalungkot yung makikita mo yung buhok mo na nalalaglag lang. And then, napapagod din lang naman ako maglinis. So, why not? So, ang ginawa ko na lang nun, para ma-motivate ako, is, nanghingi ako. Bumili ako, nanghingi ako sa mga friends na nagtatanong sa akin kung ano daw gusto ko. Para mabawasan yung, lungkot, yung pain, ganyan. Sabi ko, bigyan niyo ako ng wig or any accessory sa buhok na magagamit ko habang wala pa akong buhok. So, may friends na nagpadala. Meron din akong mga binili. I was supposed to try yung bandana. Pero pag suot ko kasi siya, halatang may cancer ako. So, I resorted to different styles ng cap or hat. Yan. Mas na-enjoy ko siya. Although, pag mainit talaga. So, lalo ko naiinitan. Pero, buti na lang medyo malamig na pagbandang October, November, December, hanggang Feb or March, medyo malamig pa. Pero, come summer or before the rainy season, ayun, siguro nagsuot ako ng mga maninipis lang na cap. Maninipis lang para hindi masyado akong tsaka may tendency sumakit ang ulo eh. So, yun. So, ginawa ko ng paraan. And, nung medyo malamig, at tubo-tubo na yung buhok ko, pero hindi siya makapal, kasi hindi pantay-pantay. Kung saan-saan siya tumutubo, doon sa mga areas, gusto ko sana makapal siya kaagad. Dito sa likod siya makapal. So, kailangan ko siyang ipa-trim, pero yung harap ko, hindi pa siya kumakapal, hindi pa siya humahaba. So, I wore several types of wigs. Pinost ko siya sa Facebook ko, pinost ko siya sa IG ko, just to share sa mga friends at saka sa mga nag-follow sa akin na wala namang masama kung kalbo ka. Minsan nga, doon pa nakikita, sabi nila, diba, doon pa nakikita yung totoong ganda.
Pero, yun nga, if katulad ko na bata pa ako, gusto ko nag-aayos ng buhok. Tapos darating yung time na wala akong aayusin. Kasi the shortest hair na naranasan ko is yung pixie style na parang Sarah Heron. Nagkaroon ng time si Sarah Heron naman nagpagupit ng ganon kaiksi. Parang Demi Moore, yan. Kaya pa yan kasi i-aano mo din siya. Isiset mo siya, her style mo. Pero the case of shinave ng buo na para kang sisintensyahan, iba yun. Kasi naka-expose yung ulo mo talaga, naka-expose kung may mga pocknut ka dyan, or may mga flakes ka ba dyan, or whatever, or may white hair joining the black hair and the gray hair, mga ganyan. So, yun. Gumamit din ako ng wig. Na-enjoy ko din naman ang paggamit ng wig. I never thought na mag-wig ako someday, pero na-enjoy ko siya. Actually, kahit medyo humaba na siguro yung hair ko, I would experiment on wigs. So, nandiyan pa yung mga wigs ko, naka-display sila sa kwarto ko, parang remembrance na once, you know, my lifetime, nagsuot ako ng mga iba't ibang itsura ng wigs. Meron pa akong mga wigs na hindi ko pa nasusuot kasi hindi na bumagay sa occasion or masyadong mainit, tas makapal yung mga wig. Yun. So, I attended my brother's graduation na naka-wig. May mga inattendan akong activities, gatherings na naka-wig ako, pero hindi nila nahahalata. Akala daw kasi nila real hair ko na. So, nakakatawa yung ganun kasi ibig sabihin, parang na-pull off mo yung gusto mong look kahit na naka-wig ka. So, hindi masama, hindi nakakalungkot ang mag-wig. Hindi lahat nabibigyan ng experience na makalbo, lalo kung babae ka. Kasi, kalimitan mga ibang girls na nagpapakalbo, yung mga matatapang talaga sa independent women na it's either broken-hearted sila or talagang rockista sila, ganyan. Sila yung mga nakikita natin nag-shave talaga. Actually, meron pa akong goal may target hairstyle ako sa ganito kaiksing buhok, pero hindi pa kasi siya kumakapal So, pero ano yan. Abangan natin kung anong mangyari sa hair ko. So, that's with the hair, with the pakiramdam, with the feeling. Siguro ngayon ay May 2024, yung balik dun sa dati kong energy is at siguro 85%. Kasi may pagod factor pa rin Pero, hindi ka tulad dati, nung mga first experience ko ulit ng pagtungtong sa mall, which is siguro mga, yun nga, after ng chemo ko, or actually habang nagkikimo naman ako, nagtitry kaming lumabas, hindi nga lang ganun ka-often. So, no, after ng chemo, tinry talaga namin yung mall, para makapaglakad ako, ma-expose ako ng konti sa, kasi magkakaroon ka rin ng mga, ako before kasi marami na akong mga anxiety attacks. Yung, the fact na galing ka sa pandemic, the fact na galing ka sa hospital, the fact na galing ka sa chemotherapy and radiation, and medyo na-trap ka rin sa bahay, iba yung feeling pag lumbas ka. So, unti-unti nila nung family ko, in-expose nila ako, nakikita ko na yung mga pamangkin ko, yung mga pinsan ko, mga tito-tita ko, yan. So, nasanay na rin yung katawan ko. And I think I needed that. I think also na some of those hindi masyadong sinuwerte at hindi nag-survive with cancer. Isang factor kasi yung lungkot, yung nag-iisip masyado, yung nag-worry na lahat. Pero may pera naman, nandiyan naman yung support ng family and friends, madasali naman. It will all come from within. Naniniwala ako doon at tingin ko naniniwala na sa akin talaga ang mga kaibigan ko. Kasi everybody na nakakasalamuha ko, kaya siguro nagawa ko sabi ko, gawin ko na nga tong update video na to. Kasi from last night, alam mo yung, nagkukwento lang ako ng nangyari sa akin, pero yung kinukwentuhan ko, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, natutuwa talaga ako sa'yo. Galing-galing mo talaga. But she's also a cancer survivor.
Pero siguro lang mas, siya, iyak daw siya ng iyak. Ako kasi hindi ako iyak ng iyak tungkol sa sakit ko. Mas gusto ko pang ayusin ang sarili ko. Gawin ko ng paraan na maging masaya sa mata ko at sa mata ng ibang tao. Maging maganda yung tingin nila na hindi dahil may cancer ka, wala ka ng pag-asa. Diba? So, yun. Now, after 2 years, humaba na yung video. After 2 years, ano na nga ba? So, this week will be my test and laboratory week. Yan. So, nung umpisa na akong mag-blood test, I had a CT scan kahapon. The following days, magkakaroon ulit ako ng MRI for my brain. And then CT scan, chest, full abdomen ultrasound. And then my bone scan. The bone scan is done every 6 months. Yung case ko kasi is yung parang formal diagnosis sa akin is stage 4 breast cancer with metastasis to the brain, kaya ako may bukol, to the bones, and to the lungs. So yung lungs, medyo minimal siya, hindi pa siya dinidil ngayon. Yung bones ang nararamdaman ko na. In the previous year, wala akong pain na nararamdaman sa bones. Mapuwera lang sa tuhod. Para kung senior citizen, yung tipong pagtatayo ka, yung weight ko, hindi ko maiangat, hindi ko maitayo yung sarili ko nang hindi sumasakit yung tuhod ko. So that was last year. Pero few months back, nag-start ng kumbaga right lang muna, right tuhod lang yung sumasakit. Sumasakit na rin yung left. And then, siguro dahil na-feel ko na parang malakas ako. Naglalaba ako, naglilinis ako ng garahe, nagpapaligo ako ng aso, dami kong ginagawa. Na feeling ko, wala naman akong nararamdaman after. Pero, after a few ganon mga senaryo na may ginagawa ako, sumasakit ang likod ko. Okay, so, sinabihan din ako ng doc na hinay-hinay lang. Kasi ako, open talaga ako sa doktora ko. Sinasabi ko talaga lahat ng ginagawa ko. Tinatanong ko kung pwede ba to, doc? Pwede ba to, doc? Pwede ba to? Hindi ba pwede to? Pwede akong magmaneho, pero with guidance, may kasama dapat lagi. Kasi nga, ang iniiwasan is yung tendency na mag-seizure ulit, lalo na ngayon mainit, or baka daw uminit ang ulo ko habang nagde-drive. Yeah. Anyways, so I've tried driving around our area. Okay naman, wala akong nararamdaman kakaiba. Parang, lang siya, parang walang nangyari. Ganyan. Siguro dahil matagal naman na ako nagde-drive before nangyari to. Okay, so, in the following days, malalaman ang results ng aking mga CT scan, MRI, full abdomen. Kaya naman chinecheck ang ang abdomen para makita naman yung effect. Siyempre marami akong iniinom na gamot. Effect sa liver, effect sa kidneys, effect sa mismong tiyan, or kung ano man. At least, makita doon kung diretso lang tayo. Diretso lang tayo ng bone therapy, which is what I am doing now. Wala pang munang ibang complications. Hindi naman ako diabetic. Thank you, Lord. Hindi rin tumataas ang aking BP. Although, syempre may maintenance na. May tumataas man sa blood tests ko. Minsan, yung triglyceride. So, may medicine, may additional medicine na binibigay. So, yun. Sunod lang ako sa doktor ko. Inom lang ng regular medicines, plus the vitamins. In-advise ako na magpa-pneumonia vaccine. So, I took the vaccine in 2022 and 2023. And yung nurse na friend ko, ang sabi niya kasi, if I take the 2 vaccines consecutive years, lifetime na akong free or vaccinated sa pneumonia. And then, every year, flu vaccine. Yan.
So, aside from the medicines, vitamins, yung mga vaccines, importante. And, tuloy lang yung, konting exercise. Hindi pa ako makapag-exercise at baka pagalitan din ako ng doktor ko na, kasi laki ng tiyan ko. Doon ako na-frustrate na malaki yung tiyan ko. Pero, ang sabi nga ng doktora, okay lang yan na medyo malaki ka. Para, hindi natin alam kasi kung ano yung susunod ng mga mangyayari sa'yo. Kung pumayat ka man, at least may kumbaga sa may pagkukunan yung pagkapayat mo. Hindi katulad ng iba na may nararamdaman na nga silang di maganda. Tapos tinatamad pa sila kumain kasi walang gana, kaiisip, mga yan. So pumapayat ng pumapayat. So ako kasi, from the start, sabi ko hindi ko iisipin to masyado. Mag-iisip ako ng ibang bagay at hahayaan kong dumaan ng mga araw na sinunod ko kung ano yung mga pinagawa sa akin para gumaling ako. Ayan. So, magto 2 years na tayo. Next week, malalaman ko yung mga results. The following week naman, ika-18th bone therapy ko na. So, last year, I had 12. So, this year, another 6. 3 to 4 weeks kasi ang interval ng bone therapy. Ang ginagawa ng bone therapy sa akin, sabi ko nga sa inyo, may konting pain na akong nararamdaman sa mga buto-buto ko. Siko, shoulders, dito sa may spinal column, dito sa may balakang, tuhod, yan. And then dun sa pinagdugtungan ng paa at saka ng legs. Although hindi siya yung pain na andyan lang siya, naiiwan yung pain, hindi. Once na sobra akong matagal na nakaupo, nakabend ang paa, yan, mahirapan na akong tumayo. Sobrang higa. So, ang tendency ko, sa madaling araw nagigising ako to change positions. Yan. Mahirap. Pero, kakayanin. Gagawa natin ang paraan. Ganoon naman yun eh. So, hoping tayo na this year, mas lumiit pa yung bukol na nandito sa brain ko. Malalaman natin sa results ng MRI siguro in 2 weeks time kasi next Monday pa yung MRI ko. Sana lumiit. Marami nang nabawas na bukol sa akin. In 2018, unti-unting dumami ang mga bukol ko sa leeg, sa bandang shoulders, sa breast, sa kilikili. And I think pati itong bukol na to, doon din siya galing. May bukol ako sa kilay, may bukol ako sa may banda dito sa sentido, may bukol ako dito sa mga ilalim. Wala sila ngayon. So hopefully sa CT scan ko sa chest and sa MRI, wala na rin naman madagdag o makita. Yun naman yung tinetest eh. Yun yung tinitingnan sa CT scan. Kung meron kang previous na marami kang bukol, it's either dumami, lumaki, or nabawasan, lumiit. So, lagi tayong dun sa hope na lumiit, nabawasan. And thankful naman ako na yung sa brain ko, sabi ko nga sa inyo, nag-start tayo ng 4 by 2 centimeters. Hindi siya accurate ha, pero around that figure. 4 by 3 by 2 centimeters. Ngayon, nandun na lang siya naglalaro sa 2 by 1 by 1. Parang ganon. So, di ba? Thank you, Lord. Hindi na namin, sabi nga ng doktora ko, ang galing kasi tapos ka na ng chemo mo. The chemo, radiation kasi, tinarget niya yung brain ko. So, expected talaga na sana may effect yung radiation sa pagliit ng bukol. So, nakita naman na tumigil na siyang maging aggressive, hindi man agad-agad na lumiit. After chemo, ang laki ng iniliit niya. So, nababawasan siya. And, at ano pa rin, after few months pa rin after chemo, ako na rin, natapos ako ng November, so, tinest ako ng December, nakita lumiit. Yun yung effect immediate effect ng
chemo. Kasi yung chemo, buong katawan naman ang tinitira niya. So, umepekto siya. By the following year, 2023, every 3 months ang mga tests ko. So, nakita ulit sa MRI na nababawasan na naman. Nababawasan. Kahit wala na akong ginagawa. Nagagamot na lang, ganyan. So, parang ano siya, nature is doing its own thing na kahit wala ka nang ginagawa. At yung after effect na lang nung mga treatment, siguro, yung buntot nun, gumagana pa. Now, which is, sabi nga ng doktor ko, ang galing, sabi niya, mabuti yung ganun. Kasi, unti-unti. Hindi naman kasi sinabi sa akin na totally mawawala yung bukol eh. Pwede siyang unti-unti, pwedeng mawala, pero hindi natin masasabi kaagad. Depende yan sa reaction ng katawan mo at ng brain mo. So yun, hopefully this year, on my second year, mas maganda lalo yung ating mga results, mas lumiit nga ang mga bukol o mawala na sila totally at mawala na ng senyales na babalik siya. Pero isa sa mga tatandaan ko na talaga ngayon is to do, kung sakali man, from here on naman, makikinig niyo talaga ako sa doktor. Regular check-up, follow-up check-up. For the other cancer patients na kilala ko, either hindi na sila bumalik sa doktor because they feel healed na sila totally, and then bumalik ang cancer. But those people and relatives na nagtuloy sa pagpapacheck up, monitoring, they are alive and surviving cancer patients. Tuloy-tuloy lang. Iyon ang tingin ko nagkulang sa akin before nung una kong naramdaman yung mga bukol. Tumigil ako. And I think also, I'm not endorsing any of the supplements na nasa market. Pero I was drinking something before na tinigil ko. And then came cancer. Hindi ko naman sinasabing kaya ako nagka-cancer dahil tumigil ako. Hindi ganun. Ang feeling ko lang, humina yung katawan ko. Because nasusustain niya nasusustain ko yung energy ko because of that supplement. So kung meron kayong iniinom, just ask your doctor if you can drink or you can take that supplement para lang pampalakas ng katawan. Kasi I think, naging factor din yun sa akin na kailangan ko magpalakas ng katawan para ma-reject ko yung negativity, para ma-reject din ng katawan ko yung panghihina. Yan. So, I think prayers, tas yung suporta ng family and friends, tiwala mo sa sarili mo. Kung meron kang additional na iniinom or pampalakas na pinayagan ka naman ng doktor mo, why na? Lahat na pwedeng gawin. Yun. Walang katapusan ang pag-asa. Walang katapusan din ang pakikinig ni Lord. Every day, ask for prayers. Every day, if you receive something or a notice na nanghihingi ng prayer from you, isulat mo siya. Isama mo siya sa list of prayer intentions mo. Ako ganun eh. May prayer warriors ako, madami. Surprisingly, napakadami nila. At from time to time, magme-message sila na ipinagdadasal nila ako. Just like what I said sa mga previous videos na nakakatuwa, nakakataba ng puso na yung mga, kahit mga hindi mo akalaing tao, sasabihin sa'yo, pagdadasal ka. Hindi ka naman kilala. Diba? So, what more ngayon, ang ginagawa nila, nagme-message, kasi nagsabi talaga ako, huwag kayong mahiya, kung meron magkakasakit, sabihin niyo sa akin, pagdadasal natin. Ano lang yan, way to give back. So, pag may mga nagme-message sa akin na, Rona may Miss Rona may ganito, may sakit yung ganito. Sige. Isasama natin sa listahan ng mga intentions natin yan. Kung ano man mangyari, gumaling o hindi, edi, dun sa mga hindi masyadong pinalad, let's pray for the soul. Ano yan eh, nakigad lang talaga ang final decision. Kumaga, ang buhay naman natin, hiram lang. Siya talaga makakapagsabi kung pahahabain ba, paiksiin. Yan. Ang lagi lang naman nating request, kung paiksiin, huwag na pong pahihirapan. Yun lang naman eh. Pero kung pahahabain,
gawin nating masaya. Yun lang. Kasi, parang mas may silbi ang buhay kung dinadaanan mo siya ng masaya. Dinadaanan mo siya kasama ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo ng masaya. Dito talaga marirealize na hindi naman sa walang silbi yung pera. Pero alam mo yung pera, darating lang siya. Ako wala akong trabaho eh. Wala akong trabaho ngayon. Umaasa lang ako sa nanay ko, sa kapatid ko. Pero bakit napoprovide? Napoprovide eh. Kaya nga talaga ang God will provide. And pagdasal nyo rin na sana nga talagang tuluyan akong gumaling, tuluyan akong maging okay. Kasi gusto ko na rin bumalik sa pagtitrabaho. Gusto ko, hindi ko sure kung gusto ko pa doon sa dati kong field, pero gusto ko mag-try ng ibang bagay. Parang na mas nakaka-excite talagang gumawa. Parang pagbago kang tao uli. Yan. So, yan ang susunod ko talagang ipagdadasal. Kaya gusto ko madaliin. Gusto ko madaliin madaliin yung proseso. Hindi yung tipong madaliin na i-rush para agad-agad ay masabi kong healed na ako. Hindi eh. Gusto kong madaliin yung proseso para guminhawa na rin yung kapatid ko at nanay ko, guminhawa yung pakiramdam namin lahat para mabawasan na rin ang go-worry sa akin. Yung ganon. Gusto ko siya para magawa ko na rin yung iba kong gustong gawin. Yan lang naman. So, again, uulitin ko yung mga habilin ko before. Sa lahat ng may mga nararamdaman dyan, ay magpa-check up. Kung natatakot, alam nyo, kung pwede lang talagang samahan ko kayong lahat, sasamahan ko talaga kayo. Pero, huwag kayong magtago sa pamilya ninyo. Sasabihin nyo kung ano yung nararamdaman nyo, ano yung sakit. Kasi, minsan, mahirap din para sa kanila dahil, katulad ako, pinagdaanan ko yun eh, yung parang nanghuhula sila, bakit si Rona ganito bakit ganito yung ugali niya ngayon? Hindi nila alam yung, wala man akong physical pain masyado na nararamdaman. Yung emotional and mental pain na nararamdaman ko, kaiisip ko ng mga sakit ko before. Ngayon, hindi siya ganun kabigat. Kasi nga, alam kong marami akong kasama sa journey na ito, sa challenge na ito. Again, that's not a curse. It is a blessing. I-open sa'yo ni Lord lahat ng mga dapat mong siguro noon pa na-realize. Kaya wala akong time eh. Kasi I was so busy at work. Parang ang pahinga ko lang is day off. Siyempre, you have to spend time with your family and friends pa. Balik ka ng trabaho, pagod ka uli. Diba? Then, that's the cycle. Single pa ako niyan. Wala akong asawa, wala akong anak na iniintindi. What more kung ako ay may asawa at may mga anak? Hindi ko na alam. So, today is Mother's Day. Yeah, parang sakto. Kasi naalala ko yung mga kasabayan kong may sakit na mga mommy sila. Sobra akong hanga sa kanila. Kung paano nila hinahandle ang buhay with sickness, with a husband, and kids. Kids, as in, yung iba maliliit pa yung mga anak nila. So, grabe. Let's pray for them. Please pray for me. Ganun pa rin. Tuloy natin ang pagiging prayer warrior sa isa't isa. Be positive. Siguro, sabi ko nga, feel and look beautiful for yourself. Para pagtingin ng others sa'yo, pagtingin sa'yo ng ibang tao, hindi nila malalaman. Unless sabihin ko, ako kasi dinedeclare ko, may sakit ako I have cancer. Parang, syempre nagugulat sila kasi daw hindi naman halata. At diba maganda yun? Kaysa naman sa wala ka nga sakit, pero mukha ka may sakit. Pero serious yun. So, ayun na. Masyado nang mahaba. Mag-40 minutes na tayo. So, ikakat ko siguro to into 2. I don't know. Or dire-diretso na lang.
So that's my update on Mother's Day. Happy Mother's Day to all mothers, lalo na sa nanay ko. And sa lahat ng mga kapwa ko may cancer na mothers. At sa mga survivors, sana ma-share din ninyo yung inyong experience. Kasi ako, sa mga survivors, tanong din ako ng tanong, what worked? What happened to you? What worked? And doon naman sa ako na family members ng mga naiwan, anong nangyari? Bakit hindi nagtuloy-tuloy? Ako nga, stage 4. Stage 4, again, stage 4 breast cancer with metastasis to the brain, to the bones, and to the lungs. Kaya siya stage 4 dahil kumalat na siya. But it is not terminal. Wala namang sinasabi sa akin na mamamatay. Pero sa Google, makikita nyo, sinusulat doon, 6 months ka na lang mabubuhay, 18 months ka na lang mabubuhay. Huwag kayo mag-Google. Makinig lang kayo sa doktor nyo. Okay? So, ayan na. Totoo na to. Happy Mother's Day. Goodbye. And till the next video. Bye.